Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. Kumusta na ang Filipino Guerrilla Forces, ang BIP, ang ICARE, UPI, at ang PANA. PDP Laban ng Maisog, lahat na ng mga sama na tumitingin sa kalagayan ng ating bayan. Ano na ba ang nangyayari sa ating bayan? Sa ngayong panahon, o ngayon sa araw na ito, or itong linggo na ito, o nakaraang linggo, ay parang nalilihis ang issue. Parang nalilihis ang issue natin. Nakarang taon, pagpasok ng January, pinag-uusapan pa rin ang flood control o Goose Project. Pero ang nagiging problema natin, mga kaibigan, natatakpan yung problemang billions of pesos o trillion of pesos. Nasasayang ang pera ng taong bayan sa mga proyekto ng ating gobyerno na walang napupuntahan. Magaling ang administrasyon ngayon maglihis ng issue o kalagayan ng ating bansa. Nakalimutan na ang flood control, ang Goose Project. Nakalimutan na ang mga kawalang-hiyaang ginawa ng administration. Ang dami. Sa totoo lang, maniwala naman kayo sa hindi. Kung kayo'y naniniwala sa akin o sumusuporta sa akin, itong administration na ito yung worst administration sa kasaysayan. Magmula tinatag ang bansa hanggang ngayon, 2026. So, hindi natin alam ang susunod kung mayroon pang worst scenario. Pero sa ngayon, itong Marcos administration ang the worst. Ito yung makakalakay siguro maari sa kasaysayan ng Pilipinas. Biruin mo, una sa politika. Katatapos lang ng election after 6 months, ang nasa utak ng nasa gobyerno, lalo na ang Congress. Dalawa kasi ang nakita ko sa Congress na puro kawalang-iyan eh. Ano yun? Una, mapataob ang Duterte. Habang pinapataob nila ang Duterte, nakaw sila ng nakaw. Inuubos ang kabandang bayan. Tapos, ang masaklap nito, pinainan pa si Vice Sara Duterte ng 125 million. Yung 125 million, yun ay confidential fund, Hindi nanggaling yun sa national government. Hindi yun nanggaling sa national government. From confidential fund of the President of the Republic of the Philippines, coming from 4.5 billion. 4.5 billion na nakatalaga sa Pangulo. Now, yung 4.9 billion, nagbawas sila ng 125 million. Ibinigay sa Vice President of the Republic. Now, 11 days bago makat yung pera na yon. Kasi in every quarter In every quarter, pag matapos yung isang quarter, patapos ang buwan, dapat ubos mo na yung project. Kasi kung hindi mo maubos yung project na yan,
it's either magiging savings nila or ibabalik sa National Treasury Fund. So, ang nangyari, 11 days, binigyan si Vice Sara Duterte. Na yun pala ay pain. Ano? Pain yun kay Vice Sara Duterte. Nakaplano yun para titirahin si Vice Sara Duterte for 11 days. Naubos niya ang confidential fund. Yun yung purpose para makasuhan. And that is already programmed by the bangag president. Ano? Okay. Pero that is intelligence fund. Ha? Para sa aking pagkaintindi. Tingnan ko kung kaya nyo i-debate rin ako. Sa aking pagkaintindi, yung pondo na yon galing kay Pangulong Marcos as President of the Republic. Nag-share lang siya ng 125 million sa kay Vice Sara Duterte. According to the law, bawal siyang magbigay ng pera from his fund going to another agency. Bawal yun. Pero kung ipapalabas na, okay, itong pondo to, you use this for the purpose of intelligence. No question. Pag binigay mo na yon from the president, from the original office to another office that is already cleared. No? Cleared. Pag binigay mo doon sa isang office, cleared na yon. Hindi na dapat elitist pa. Hindi pa na dapat hanapin. Doon mo hanapin yan kay Pangulong Marcos. Doon sa 4.5 billion, kung talagang mayroong mang SOP sa COA na hinahanap yung 4.9 billion, doon sana magsimula sa 4.5 billion. I-identify lahat yun saan napunta yung 4.9 billion. Okay? 4.9 billion. Tsak. Binigay ni Pangulong Marcos. Tsak. Okay. Uy, ito kay Vice Sara Duterte, malaki-laki ito. 125 million. Pwede natin sundan yon. Okay. Susundan ngayon, unahin mo na lilitisin si Pangulong Marcos. Then, na-clear niya yun, sabi niya, nandoon, so hahabulin ng COA doon sa kay Sara Duterte. So, saka natin babalikan kay Sara Duterte, ha? Dito muna. Pero bakit ang Congress naka-specific lang dito kay Inday Sara na imbestigahan niya 125 billion, dapat dito magsimula kay Pangulong Marcos yung 4.9 billion. I-question niya lahat nun. I-question lahat niya ng COA. Now, Inday Sara will give a report to President of the Republic kasi doon nanggaling yung pera. Dito siya mag-clear kay Pangulong Marcos, hindi sa COA, o hindi directly sa COA. Now, kung by legal ibinigay niya doon, that's illegal. That's illegal. So, ibig sabihin, yung perang intelligence fund, 4.9 billion, ay sobra-sobra pala yung pera na yun. Kasi namimigay siya sa ibang ahensya ng gobyerno eh. That's 4.9 billion confidential fund of the president within the president mission. Within the president mission, responsibility. Hindi siya pwedeng magbigay ng pera galing sa kanya sa ibang ahensya na habulin ng COA. Parang mali eh. So, ibig sabihin doon, mga kaibigan, talagang na-program lang si Inday Sara sa corruption because biruin mo 11 days. 11 days lang para bigyan. Bakit hindi kinisyon muna
yung 4.9 billion, kung saan napunta, yun dapat ang ipinatawag ng Congress bago sa Inday Sara. Kaya mali ang sistema. Anyway, kung hindi natin kayang baliktarin ang procedure, ang sistema nangyari sa itong nangyari to by another administration, pwede nating pag-usapan muli para magiging neutral ang lahat ng involved. So iwanan natin muna yung kay Pangulong Marcos, Iwanan natin muna yung kay Pangulong Marcos yung 4.5 na hindi niya napapaliwanag. Every year yun 4.5. Hindi niya nga namumonitor yung ghost project Mga anomalya sa gobyerno. Hindi niya na monitor, wala siyang na-monitor. Saan napupunta yung 4.9 billion? Yun yung munang question. So, iiwanan natin yun. Okay. Dito kay Inday Sara. Kay Inday Sara, yung 125 million for 11 days. Kung for the purpose of intelligence, yung 125 million, sandali lang maubos yun. Sandali lang maubos. Okay. Ibibigay mo lang yan sa mga regional director mo. Kasi, as DepEd yata yun Ibigay mo sa lahat ng regional director mo. Ilan bang region natin? 16. 16 region. 16 region. So, magkano ang bawat region, 16 iba sa 125 million. Pag 2 million ba? 2 million. 2 million ba yan? 2 million. So, magkano ba yung computation natin? Divide by 16. So, sabihin na lang natin na mga 10 million. 10 million. Or 8 million. So, 8 million times 16. So, that is 16. 10 million na lang para madali ko. 10 million times 16, that is 160 million. So babawasan lang natin yung mga province, 10 million per region. Bawasan na lang natin yung region na hindi naman necessity ng ganong halaga. So magkakaroon ng kwan. So in every region, ibibigay niya, ipapareceive niya lang yan. So, na-dispose lahat yung pera. Paano may dispose ang pera? Paano ma-clear bawat region? Hindi na dapat natin malaman yon. Bakit? Or, sabi natin, malaman pa rin. I-distribute by 81 provinces. So, sabihin na lang natin, 2 million per provinces. Doon sa province na lang, doon na lang natin itimas doon. So kung saan nila ginamit yung 2 million na yon, hindi na pwedeng ipaliwanag ng mga user doon sa 2 million. Because kung ipapaliwanag yon, parang hindi na to intelligence pan yun. Mangyayari, malalaman tuloy ang taktika ng user. Okay, anyway, doon sa impeachment, lalabas yun. Mayroon kaming ilalabas dyan. Na dapat hindi alam paano dinispose yung pera. That is very critical. Anyway, sa final say na yan, mayroon yan. Maaaring ako ang papasok dyan. Papasukan ko yan. I-question ko how to use that intelligence fund. Abangan ang kabanata sa bagay na yan, mga kaibigan. Okay.
ituloy natin, ituloy ko. So, tapos na tayo doon sa intelligence span. So, dahil baka bukas nga magkaroon ng deliberation in regards to impeachment ni Inday Sara. Tingnan natin kung makalusot. Kung makalusot, talaga makakalusot yun. Kasi nga, nakaprograma na yun. Yung impeachment ni Marcos, nakaprograma na hindi makalusot. So doon tayo lalabas ngayon. Okay, balik tayo. Balik tayo sa maniobra ang issue. Pinaputok nila ang West Philippine Sea para mawala ang Ghost Project, mawala ang ICI. Ano na ba talaga nangyari sa ICI? Mga kababayan ko, ano ang nangyari na sa ICI? Ano ang nangyari na sa ICI? Wala na yata miyembro ng ICI, pero walang nangyari doon sa investigasyon. Sana hinayaan na lang ang Senado na magpatuloy ng Blue Ribbon Committee. Pinalitan na nga si Marcolita, pinalit si Lacson, wala rin nangyari. So ngayon, anong gagawin natin? Hayaan na lang yung ICI, manahimik, matulog. So parang pinatulog na rin ang Ghost Project. Ganon kagaling ang Marcos. Ganon kagaling para lukuhin ang taong bayan. Kawawang bansang Pilipinas sa administrasyong Marcos. Inubos ang kaban ng bayan. Sabi nga ng mga economic specialists, nag-i-exist na lang ang Pilipinas sa pundo is because of OFW. Wala nang gustong sa atin kasi nga ayaw nila na mapupunta lang sa korupsyon. Kayo ba, mga kababayan ko, kayo ba naniniwala pa sa Pangulong Marcos? Naniniwala ba kayo na mayroon pang gagawing katinuan ang Pangulong Marcos sa bansa natin? Ako hindi na. Kasi nung election period pa lang, nung nandoon kami sa headquarters, kasi kami nag-usap-usap ng kanyang kapatid, kanyang brother-in-law na si Araneta, Martin Araneta, wala na akong tiwala eh. Kasi pag ang pinag-uusapan namin corruption, lagi na lang ako na nasusupalpalan. Hindi ko alam na yung pala sinusupalpalan ko ayaw nila kasi ang kauna-unahang na controversial sa corruption sa Department of Agriculture si Martin Araneta at saka si First Lady. Kaya palinawakan ni Marcos ang agrikultura dahil marami palang perang nakatago sa agriculture na hindi nagagamit. Kaya pala nag-temporary as Secretary of Department of Agriculture. Nag-connive ang Bureau of Custom. Nag-connive ang dalawa. Yan yung kaunang-unahang kwento sa administrasyong Marcos na puro nakawan. Okay. Bago nga pala makalimutan, oy, taga-custom, maitim ang budi. Yung pera ng inyong mga tauhan na mga incentive nila, ang dami nyong pera, kayo ang nagbibigay ng pera sa kaban ng bayan, sa national government, pero yung empleyado nyo, hindi nyo binubusog, kaya napipilitan na lang magnakaw yung mga gago mga kasamaan mo dyan. Kasi nga hindi nyo binibigay yung sapat. Parang sa pulis rin eh. Sa pulis. Kaya nga tinaasan ni Pangulong Marcos ang sweldo ng pulis para hindi magnakaw. Yun ang gusto mangyari ni Pangulong Marcos para hindi mapilitan magnakaw ang Philippine National Police. Kayo sa custom, kayo sa custom, mga hinayupak kayo. Kayo mga nasa custom, mga hinayupak kayo. Ibigay nyo, sorry. Ibigay nyo ang incentive
Ha? Incentive ng inyong kasamahan, ibigay ninyo. Dahil sila, wala silang sideline, kaya umaasa sa incentive na ibibigay ninyo. Wala na bang matino na Pilipino? Ha? Wala na bang matitino na Pilipino? Diyos ko, apo, sarap yung pagtitigbasin. Ting. Nag-iinit na naman ako. Bakit puro nakaw ang iniisip natin? Bakit puro na ang iniisip nyo ang personal, pati pamilya nyo? Ito naman pamilya nyo, nakakaya nyo. Na ang pera galing sa nakaw, nakakaya nyo. Mga inayupak din kayo. Alam nyo, inyong kasama sa bahay, alam nyo kung nagnanakaw o hindi. Kasi alam nyo ang sweldo nila. Kinukusinti ninyo. Kaya mga walang yaring kayo. Kaya nga sabi ko nga, pag nag-reboot ang gobyerno, dapat, pag nasintensyan isa sa membro sa pamilya, damay lahat, ikulong. Para yung mga takot, mga malalambot ang puso, babawalin niya ang kasama niya sa pamilya. Ayaw ko yan, balik niyo yan. Ayaw ko mapahiya, ayaw ko makontroversial, ayaw kong makulong. Ganon, di ba? Pero mayroon naman tayo eh. Pero bakit hindi na-apply? Di ba? May principal, may suspect, mayroong tinatawag na accomplice in accessories to the crime. Eh bakit hindi nasasama ang pamilya? Halimbawa, asawa. Yung asawa sigurado, secondary na yan. Kasi siya ang nagtatago ng pera. Pangalawa yung anak. Ha? Bakit walang batas na ganun? Dapat may batas sa Pilipinas na ganun. Kasi napakawalang yan ng ibang Pilipino. Ang daming mga issue, mga kaibigan. Ang daming issue. Ang daming issue. Ha? Ang daming issue na problema. Gumagawa sila ng issue para mapagtakpan ang problema na nagaganap sa Pilipinas. Kaya naawa ako sa bansa natin eh. Naawa ako sa bansa natin. Sana mga kababayan ko, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami maribot ang sistema ng gobyerno. Hindi namin kakayanin. Kaya magtulungan tayo. May mga kasamahan tayo. Nakapokus lang naman sila sa social media. Ang tatapang sa social media. Ha? Ang tatapang sa social media. Pero wala naman nagagawa sa ground kasi ang kailangan natin yung leader na matapang at may tao. Mahirap naman leader matapang ka, wala ka rin tao. Hindi rin tayo magtatagumpay, di ba? Hindi tayo magtatagumpay. Matapang ka, wala ka naman tao. Eh sino isasangga mo? Sarili mo. Ay talagang kulungan ang diretso mo. Pero kung may dala ka na 100,000, ay sigurado ako na maaaring magtagumpay tayo. Halimbawa, ilan yung mga leader sa atin dito? Ha? Ilan leader sa atin dito? Bawat leader, kahit magdala lang ng mga 10,000, eh kung 10 yun, di 100,000. Eh kung mayroong 100 leader, ha? Di may 1 million tayo. So yun yung objective natin. Magkaroon tayo ng kanya-kanyang tao. Hindi na lang tayo for dada social media. Okay lang kung you are a purely vlogger. Ha? Okay lang yan kung your objective is to vlog only. Hindi ko kayo dinidiscourage.
Pero pag-igihan lang natin how to convince the Filipino sa mga vloggers na pro-Filipino in anti-corruption. Yun ang kailangan natin. Pag-igihin nyo. Pero yung nagbablogger na isa naman siyang leader na kuno, ay dapat ipakita mo na may tao ka. Ha? Dapat may tao ka. Tawag kita. Ha? Dapat may tao kayo. Ha? Para manalo tayo. Puro namang okay lang kung sabi ko nga, kung vlogger ka, no question tayo dyan. Kasi vlogger ka, yun ang objective mo. Pero ikaw yung nasabing mga leader ka, maraming tao, tapos wala ka rin madala. Ay, sabi mo na vlogger na lang ako or supporter na lang ako Hindi mag-assume ka na leader lang. Kasi umaasa kami na leader ka. So ibig sabihin, pag sinabing leader ka, may dala kang tao. Now, yung mga planner, yung mga talagang nagpaplano lang, hindi natin ni-require doon yung sinasabi ko na grupo na leader. Ano mga kaibigan? Leader. So, ganun ang gagawin natin mga kababayan. I need effective leader. We need effective leader. Anyway, kasi tinitingnan ko lahat ng organisasyon. Sa ngayon wala ako nakikita na tunay na leader. Sa ngayon wala ako nakita na tunay na leader. Kasama na rin ako doon. Kasi pumalpak na rin ako. Na ako pang sinisisi ngayon. Hindi pa ako naging leader na yung leader na nag-organize na nagpasimuno. Lagi ako nasa subordinate. Hindi ko pa nasubukan na ako lahat ang responsible. Kaya dapat sa akin nakaatang yon. Pero hindi pa hindi pa ako naging leader. Nung nagsimula kami ni Captain Dado sa Filipino Guerrilla Forces, deputy lang ako. So hindi ako naging leader, hindi ako nagpaplano. Nag-reinforce lang ako at to implement what is the plan. Ano? Kaya dito sa Armed Forces, alam mo, chief of staff ka. Pag chief of staff ka, ikaw yung matapang, ikaw yung bastonero. Kaya ang lagi napapasama lagi, kahit na sa in history, sa Armed Forces, ang napapasama lagi, chief of staff. Bibigyan ko na history. Sorry for the sorry sir sa mga sir ko sa 2ID yung chief of staff mabait. Mr. ni Captain Dado ito yung number 1 nila sa army, si Colonel Gadot, hindi nag-colonel yun kasi mabait nga. Hinarang siya ni ang naging boss niya si General kalimutan ko. Sorry sir, nakalimutan pangalan mo. Pero sana kung mabanggit ko, diba? Sigubia, General Sigubia. Hindi sila magkasundo kasi General Sigubia, warrior rin. Talaga matapang. Talaga nag-implement siya. Ang gusto niya na mangyari, mas matapang sa kanya, yung chief staff niya. Talagang mabait si Colonel Ganot. Kaya medyo hindi sila nagkaintindihan. So, ganun ang nangyari sa amin ni Captain Dado. Mabait si Captain Dado na warrior. Ako, mabait at saka warrior. Pero ang problema lang, ako ang mag-implement ng mga instruction. So, dapat ako maging mahigpit kasi nga nakasalalay sa akin. Pero pag sinabi ng commander, ganito, wala tayong magagawa. So, napasama ako because of I want to implement his planning. His plan, what I mean. Ang problema ako napasama, okay lang. Kasi kasama yun, napasukan kasi kami ng mga intruder, infiltrator. Mayroong pumasok, hindi nalaman ni Captain Dado na sitwasyon yun, na ginagamit na pala siya. Ayun, later to find out. Sa kanya ko rin narinig sa vlog na napasukan kami. Narinig ko sa kanyang vlog na napasukan kami. Talaga naman napasukan kami. Tingnan mo, ang Luzon ko organized. May mga feedback sa akin. Totoo yun, sir. Inuupira na nga ako, suswelduhan ako Mga retired yun So,
Hanggang Mindanao yun. Kinounter yun. Dahil alam nila na I am very effective on organizing dahil alam rin ni advisor ni Bongbong Marcos na magkasama kami dati, kami ang nagpalakas sa Bongbong Marcos, ako ang nag-organize na laban kay Sara Duterte nung sinasabi na baka mangagaw si Inday Sara ng posisyon. Inorganize ko yun. Ha? Na labanan ang Duterte, ang Inday Sara kung may gagawing aksyon. Ngayon, napansin ko nga na ginagamit lang ako, kumalas ako. At nagkita kami ni Captain Dado. At alam ni Captain Dado na nagsanib pwersa. Tinawagan siya kung pwede makuha siya sa side ni Marcos. Hindi siya pumayag because may prinsipyo rin si Captain Dado na hindi siya pwedeng mabili kahit anuman. Kaya lang, dito sa AGF, nagkagulo. Anyway, that's part of the game, ano? That's part of the game. Pero nakakabangon na tayo, Filipino Guerrilla Forces. Oy, mga Filipino Guerrilla Forces, ano? Tuloy lang ang ating pag-organize. Time will come, gagamitin natin ang pwersa natin. Ngayon, magkagira na tayo sa China. Kasi nga, maraming matatapang na sundalo. General Brown na hinahamon niya na yung China. Mayroon na daw taktika, pero pang 30 days lang. Pero yung ino-organize namin ni Captain Dado, hindi pang 30 days. Habang buhay, lalaban tayo. Sa ground lang. Sa ground lang. Pag lumapag ka dito, Chino, patay ka sa amin. Pag lumapag ka sa Pilipinas, patay ka sa Filipino Guerrilla Forces. Ano? Pero kung by air, by water, ay patay kami. Pero by land lang. By land, warrior. Hindi kayo mananalo sa amin, Chino. Huwag lang gamitan ng mga sophisticated na mga weapons dyan na galing sa langit. Ay, delikado. Wala kaming kakaya doon. Pero kung ground to ground lang, lalaban tayo mga kababayan. Kaya yung mga nagtapang-tapangan nyo, ikaw Tariela, ikaw una ko ibabala sa kanyon, Tariela, ang yabang mo. Mas magaling ka pa sa presidente. O inutusan ka ng presidente, kaya uto-uto ka rin, Tariela. Pero napapasama ngayon si Senador Marcolita, na traidor si Marcolita, traidor, ano pa yung matawag kay Marcolita? Hindi ko alam yung kwento, ayaw ko makinig dyan sa mga kwentuhan na ganon, yung labanan ng China with Philippine Sea, and the fortress. Bakit natin pagtalunan yan noong panahon ni Pinoy, na bininta ni Trillanes ang Pilipinas, di ba? Ang West Philippine Sea. Tapos ngayon, ang pangalan ni Trillanes, hindi na lumilitaw. Ang lumalabas na, ang Duterte na. Paano natin? Anyway, yun na lang muna mga kasama, no? Sana maintindihan niyo ako kasi nga gusto ko sana ang Pilipinas mabago ang sistema, maribot ang ating bansa. Kasi nga, puro nakawa na lang. Pag nanalo pa ang Marcos the next election 2028, another 6 years, mag-gera na lang tayo, mag-civil war na lang pag gano'n. Kasi kaysa naman na mamamatay tayo o mamamatay ako, na hindi ko nakikita, na bago ako mamatay, ramdaman ko lulubog ang Pilipinas. So gusto ko bago lumubog ang Pilipinas, sa palad ko nakikita ang kamatayan ng Pilipinas. Maraming salamat. At maaaring may magagawa pa tayo. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.